Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now in the 5th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Kadalasan po, isa sa mga pinakamahirap nating gawin ay aminin ang ating pagkakasala o kaya naman yung i-expose natin o ang ipakita natin yung kahinaan natin. Sapagkat ang kadalasan po gusto natin yung ipakita sa ibang tao na malakas tayo, hindi tayo marupok, o kaya naman hindi tayo talunan. Pero yung ipakita natin na deserve natin na tayo'y ginagalang, o kaya naman ay tayo ay malinis, o kaya naman tayo ay kaaya-aya sa mata ng ibang tao. Pero ayaw natin o mahirap nating gawin ang aminin ang ating kahinaan, ang ipakita ang ating kahinaan, o kaya naman ang pag-usapan yung ating mga nakahihiyang nagawa sa nakaraan. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayong linggo, ay tungkol po sa pagtawag ng Panginoon sa atin at sa ating pagtugon sa paanyaya ng Diyos na tayo'y maging mga lingkod niya o kanyang mga kasama sa misyon ng pagpapahayag patungkol po sa paghahari o kaharian ng Diyos. At ano po yung mga components ng pagtawag ng Diyos sa atin so that we can become His partners. Una po, sa tawag ng Diyos, sa paanyaya ng Diyos na tayo kanyang makasama sa pagmisyon, sa paglilingkod sa simbahan, ay mayroon yung karanasan na hindi tayo karapat-dapat. At ito po ang naging karanasan ng mga tao sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, si Propeta Isaiah, kung saan naramdaman niya that he was unworthy because he had an unclean lips and he lived with people with unclean lips. At ito rin po yung naramdaman ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, calling himself as the least among the apostles. Why? Because he saw himself unfit to the calling because of his past failures, because of his not so good past, that he persecuted the church. And then in our gospel reading today, Simon told to Jesus, "Depart from me, for I am a sinful man." That in the presence of God, these three people experience their inadequacy, their unworthiness to the God who is calling them. Isa itong paalala, mga kapatid, na wala naman sa atin dito ang karapat-dapat. Ang tinatawag ng Diyos ay hindi mga anghel. Ang tinatawag ng Diyos ay hindi mga perpekto. Pero ang tinatawag ng Diyos, gaya nating lahat, ay makasalanan, may mga pagkakamali, pagkukulang sa buhay. Kaya natural lang po na maramdaman natin yung hindi tayo karapat-dapat sa tawag ng Diyos. Pero tayo tinatawag niya. And so like these three people in our readings today, our only response to the God who calls us is humility. Dahil pag naramdaman natin na hindi tayo karapat-dapat, ang ating itutugon ay magpakumbaba. Magpakumbaba sa Diyos. And humility opens the door of so many blessings. It is through humility that we come to realize or acknowledge that we are unworthy of God's calling. But despite of our unworthiness, the Lord is calling us.
to be His partners. Pangalawa po, kapag po nakita natin na hindi tayo karapat-dapat, pinapaalala po sa atin ng mga pagbasa natin ngayon, kapag tayo tinawag ng Diyos, nariyan ang grasya ng Diyos. And so when Isaiah acknowledged that he had an unclean lips, it was the grace of God that cleansed him. And so a seraph went to get a burning coal and touch the lips of the prophet Isaiah. And then in our second reading today, Saint Paul told us, by the grace of God, I am who I am, and His grace to me has not been ineffective. And so we would be listening to Saint Paul telling us, my grace is sufficient for you. There is in your weakness the power reaches perfection. At ganito rin po yung naging karanasan ni Simon Pedro when he humbled himself. Then the grace of God allowed him, empowered him to become an apostle of Christ. Kaya po pag tayo naglilingkod sa Diyos, lagi pong ang grasya ay nariyan, at yung grasya ng Diyos ang siyang pupuno sa ating kakulangan, sa ating kahinaan. Tayo lamang po ay manali sa grasya ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, ganun ang talaga ang naging karanasan ni Simon Pedro. Kaya po ang pangatlo pong punto natin ay yung magtiwala tayo sa grasya ng Diyos. Magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala tayo na bagamat hindi tayo karapat-dapat, bagamat marami tayong kakulangan, kahinaan, huwag nating kakalimutan yung pangako ng Diyos sa lahat ng mga maglilingkod at susunod sa Kanya. I am with you till the end of time. Hindi naman natin ito misyon. We are only partners of the Lord in this mission. And so when God calls us, He does not ask for our ability, but the Lord asks for our availability. Yun lang naman po ang gusto ng Diyos sa atin, that we become available to His invitation for us. Nawa, my dear brothers and sisters, we would come to realize that we are all being called by the Lord by virtue of our baptism. And hopefully we would respond to God's invitation to be His collaborators, His partners in the mission that He has left us. Remember, God does not call angels. He calls us human persons who have a share of failures, mistakes, sinfulness, shortcomings in life. After all, the Lord does not ask for our ability, but for our availability to His mission. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.